Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel natin. So dahil po meron po akong Pisonet at saka meron akong pressure washing. So isi-share ko po sa inyo mga Lods kung paano mag-install ng all-in-one coin slots sa Pisonet at saka sa pressure washing. Ang una natin gagawin, kailangan meron tayong Allen timer. So ito yung kailangan. Pangalawa, siyempre, kailangan po ito ng supply po na 12 volts. So, yung ginagamit, ito po kailangan mo na 12 volts kasi ang supply sa timer na ginagamit sa mga Pisonet at saka sa pressure washing po ay naka 12 volts. Centralized 12 volts po ang klase na ginagamit. Depende po sa inyo kasi meron rin transformer. Pero ito yung bago ngayon. 12 volts at saka naka 2 ampere. Tapos, siyempre, kailangan natin gumamit loads ng mga SSR katulad nito. Kasi mataas po ang current ampere doon sa pressure washing. So, naka 40 ampere po ito. Kasi ang madalas pong ginagamit sa mga pressure washing ay yung power relay. Pero madali pong masira yung mga power relay kasi nasa mga 10 ampere lang. Kaya itong ginamit natin, nasa 40 ampere. Siyempre, ang isang timer supply, meron ding tinatawag na coin slots po. Ito ang coin slots na piso. Ilalagay mo natin dito. Piso. Kung may piso po, meron ring 5 pesos. Kasi yung piso para sa Pisonet. Ito naman ang sa 5. So dito ko na lang ilagay. Tapos kailangan natin gumamit ng outlet para sa isaksak doon sa pressure washing at saka yung sa computer. Tapos sabi natin all-in-one coin slots. Kaya meron tayong pang all-in-one. Ito yung tinatawag nilang Allen Universal Coin Selector. Ibig sabihin dito mga Lods, kaya mong gamitin ang iba't ibang klase na coin na isang coin slots lang compared dito sa isa, piso at saka 5 lang magagamit. Pero ito, kaya niyang basahin po mga Lods at ibang klase na coins. So mamaya ipapakita natin. So ngayon po mga Lods, lahat po dito mas maganda kung ilagay natin siya dito sa, gagamit tayo ng tantara na naman, yung chopping block. So ang gagawin natin, kukunin muna natin ito at dito natin ilagay. So ang plano ko po mga Lods na dito natin ilagay kasi susubukan natin pandarin ito sa pressure washing at saka sa Pisonet. So bubuksan na natin itong mga gamit natin mga Lods. So, timer. Ang timer po, ito po ang timer na klase na ginagamit. Ito ang timer. Yan. So, dyan. Tapos may mga wire. Kalaki po yan na ilalagay dito ang mga wire. Tapos, kailangan natin ng supply. So, ito naman ang supply na 12 volts. Ito yung maganda. At saka naka-rated sa 12 volts, 24 watts. Kasi maliit lang po ang wattage na ginagamit sa mga timer. Nasa 3 to 5 watts lang. So, kaya 24 watts po. Ang 2 ampere na klase na power supply na gagamitin natin dito. Yan. Tapos, gagamit tayo ng, ito mga Lods, gagamit tayo ng terminal block para sa 220. Yan. Tapos, yung sinasabi natin na SSR para hindi po madaling masira sa pressure washing. Kasi mataas po ang starting current sa pressure washing. So, dapat mataas po ang rated. So, ito, kayang-kaya, 40 ampere. So, diyan na natin lagay. Tapos, itong outlet. So, ang outlet, 10 ampere lang naka-design. Ang nabili natin. So, okay naman itong gamitin pa rin. So, diyan. Tapos, ano po ang diagram na gagamitin dito? Ito po, mga Lods, ang diagram natin. O, yan. Ang Allen timer at saka yung power supply. So, para mas lalo po yung masundan, mga Lods, kukunin ko muna ito at saka itong sa supply natin. So, igaganyan na natin ang diagram natin. So, dito po sa baba, sa timer, mas madali yung masundan. Ang nakalagay po dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, ang 6 po, makikita sa timer. Dito mo makikita. Ang timer, siyempre, tatanggalin natin ito. Kasi yung timer, ilalagay naman doon sa box pag actual nito. So, ito, babaliin lang natin sa likod mga Lods. Itong sa likod, yan makikita. So tatanggalin muna natin ito. Yan ha. Oh, yan. Pinuto na natin kasi yun ang timer. Yan. Oh.
So, dito po sa baba, mga lods, madali nyo masundan. So, ilapit na yung camera. So, dito po sa baba, ito yung 12 volts. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, makita nyo sa Allen timer din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung unahan po, may nakalagay dyan na 12 volts. So, ito po ang 12 volts. Ito po ang supply para mag-activate po ang timer. So, lalagyan mo ng dito nakasaksak ang 12 volts. Tapos, pangalawa dito mga lods, ito naman po ang auxiliary. Dalawa po ang klase sa auxiliary. So, depende po kung saan mo pwedeng gamitin. So, ito, pwede mong gamitin itong dalawa o itong isa. Depende po sa inyo kung saan sa dalawa. So, ang magagamit, ang tawag po dito, auxiliary. Mayroon po siyang normally closed at saka mayroon siyang normally open. Pero ang ginagamit po dito, yung normally open ang ginagamit, hindi yung normally closed. Tapos, makikita mo dito, yung R nga nakalagay. Yan po ang reset. Kung gusto mong i-reset, ito may reset po. Tapos, may nakalagay dyan na C5 at saka C1. Ang C5, yun ang coin slot sa 5 pesos. Itong C1, para sa piso po yan, sa coin slot na piso. Yung ipinakita ko, ito, dito yan, nakasaksak mga lods sa piso 1 at saka yung 5. Itong mga terminal, ito yung wire na kalakip sa timer. Tapos, gagamitin muna natin. Yung isa muna, yung sa supply. Ito naman po ang sa supply. So, napaka-basic lang ang power supply natin. Ito yung mga bagong design sa power supply. So, ang 12 volts nandito po, 5 rin. 1, 2, 3, 4, 5. So, positive, negative, 12 volts. Ito po, positive dito, negative dito. Tapos yung center dito, ground. May nakakita kang G diyan, ground. Tapos yung unahan dito, saka yung pangalawa dito, ito ang supply sa 220 volts. Dito may terminal na ilalagay para sa 220. Ito naman ang 12 volts. So ang simple, ang 12 volts dito, yun ang para i-supply natin sa timer. Yan. Tapos, ipakita muna natin ang mga wiring dito sa paglalagay. So ang pag-wiring madali kasi kalakip ito sa ilalim sa box pagbili mo sa timer. So tatanggalin muna natin. So, ang mga wiring mga lods, hindi naman pwedeng mabaliktad ito. So, hindi ka malilito kung mag-install ka sa timer. Katulad dito sa mga terminal na lag niya dito. So, dito po yung ito makikita mo. Ito po para sa supply sa 12 volts. Kaya lang ang nakalagay itim at saka brown. So, yung itim, standard yun sa negative. Yung brown naman, ito yung sa positive. So, wala kang gagawin. Isaksak mo lang siya dito. Yan. Ito ang supply sa 12 volts. Yan. So, pakita muna natin yung wiring para mas daling susundan. Tapos, ang susunod po ay auxiliary. So, itong green. So, hindi ito pwedeng magbaliktad, mga lods. Hindi masaksak. Kaya, hindi ka mabaliktad dito kasi hindi naman masaksak kung mabaliktad mo. Ito namang dalawa, ito yung sinasabi natin na auxiliary. Merong normally open at saka merong normally closed. So, kailangan gumamit ka ng tester dito para makita mo. So, mamaya pakita natin. Tapos, isaksak natin. May mga indicator naman kung saan mo isaksak. Dito natin ilagay. Yan. Okay. Ito yung auxiliary. Isa, yung pangalawa, itong una. Yan. Okay. Next natin, itong reset dito mga lods. Wala akong kalakip na wire, itong reset kasi parang i-jumper mo nito para ma-reset. Ito, mamaya mapakikita natin paano gamitin. Tapos, ito naman ang para sa coin slot. So, isaksak mo lang. May group po yan mga lods. So, isaksak mo dito. Yan. So, dalawa sila kasi para sa piso at saka sa 5. Ito yung isa. Yan. Hindi ka mawawala kasi hindi naman kahit saan dito sa daw, pwede mong isaksak. Yan. Mga lods, yan ang pag-wiring. Itong para sa wiring dito sa coin slot, may makikita ka dito sa coin slot natin. Madali mo rin masundan kasi naka-color code po ang coin slot. Ito po mga lods, naka-black, red, black, white, at saka red. Itong kulay dito na black and white at red, dito mo i-connect mga lods kasi nagkahiwalay po ang timer at saka yung coin slot dito. So, wala kang gagawin, kundi itatapping mo lang ito, sundin mo lang ang color coding dito sa coin slot natin, mga lods.
sa piso, ganun rin sa 5. Ang 5 parang walang pinagkaiba. Ganun pa rin po. Naka black, white, at saka red. So, gagawin natin itong dulo po dito sa natin dito. Itatapping muna natin siya dito sa queen slot. So, ang queen slot, pwede naman tanggalin ito. Yan. So, itatapping muna natin ito mga lods dito. Bago po natin ito itapping mga lods kasi magulo po ang wire, pwede mong isintipid ang wire. So, ang pagsintipid, madali lang. Paganunin mo lang ang wire para masintipid, para makita yan. So, ganun lang mga lods para isintipid at hindi magulo ang wire. Yan. Tapos, ang pagtatapping po dito mga lods, ang pagbabalat, mas madali kung gagamit ka ng lighter. So, wala kang gagawin, kundi hihitingin mo lang sa dulo. Kung paano natin balatan, yan. Tapos, hatak. So, ayan po mga lods, madali mong babalatan. So, ganun lang ang gagawin mo. Ayan po, nabalatan na natin itong tatlo. So, paano magtatapping? So, white, white. So, dito mo lang ilalagay, white. So, ikutin mo lang ang tapping pag ganun. So, okay. So, next tayo is kulay itim. So, ayan po mga lods. Tapos na po ito. So, nakalagay na. Yan. Tapos, para mas maganda po siyang tingnan, ganyan, lagyan natin ng cable tie. Lagyan natin ng cable tie. Okay. So, yan na po mga lods. Ito yung isasaksak natin dito sa queen slot natin. So, katulad dito, nakakonektado na po mga lods. So, pwede mo nang isaksak yan, nakakonektado na. So, yung isa na naman ang gagawin natin. So, itong dalawa, pwede na ilagay sa queen slot sa piso at saka yung sa 5. Ang next natin mga lods, yung importante na dito, yung auxiliary. So sa auxiliary, kailangan gumamit po tayo ng multi-tester. Kasi hahanapin mo dito ang normally close at saka normally open. Pero ang gagamitin mo dito, yung normally open po mga lods. So kailangan natin gumamit ng multi-tester dito. Mga lods, multi-tester natin, naka-setting sa times 10 na natin ilagay ang setting na multi-tester natin mga lods. Yan. Naka times 10. Yan, makikita ba? Dyan, makikita. So, ang wire po, titingnan mo ng maigi ang wire natin ito mga lods. Kasi ang wire po, dito sa dulo mo tingnan, yung nakauna, brown. Tapos, yung center is black. Tapos, yung pangatlo, green. So, ibig sabihin, yung common dito, yung black. So, dito sa dalawang green at saka brown, nandito po ang normally closed at saka normally open. So, kailangan gamit tayo ng tester para malaman natin kung saan dito ang normally closed at normally open. So, common yung black. So, yung black, ilalagay lang natin ang tester sa black. Yan. So, ang tester kahit po mabaliktad. Ang kulay sa tester, itim o pula, pwede lang. Kasi resistance lang hanapin natin. So, umpisa natin dito sa brown. So, ang brown, hindi po, tester muna tayo sa ating tester. Okay, tester. Okay, tester natin. So, umpisa natin sa brown. Ang brown po, ayan, hindi po pumalo. Ibig sabihin, ito yung normally open. Tapos, sa green tayo, green, itim, tapos green, pumalo ang tester. Ito ang normally close. Pero ang gagamitin natin, yung normally open. So, ang green po, ang hindi magagamit. So, ang magagamit po natin dito, itong itim at saka yung brown. So, ang gagawin natin sa green, iikutin lang natin dito ang green. Hindi natin gamitin itong green. Kasi normally, close po ito. So, depende na po sa design. Kung gusto nyo gamitin ang normally close. Kasi ang procedure po dito sa normally close natin mga lods, kapag wala pang coin na ilagay, naka-normally open po ito. Pero once na po nalagyan ito ng coin, mag-normally close po ito. At nakabase yun sa time na setting. So pag matapos yung time, muli itong mag-normally open. So okay na po ito. Ito lang isa ang gagamitin natin. Ito isa, wag na natin itong gamitin. Spare na lang. Kung sakaling masira o may gusto pang itapping, hindi na natin isali yung isa pang auxiliary doon. Okay. So ang next natin, para hindi po magulo ang wire dito, katulad dito mga wiring magulo, so isintipid mo lang mga lods, ganun. So ngayon po, ang next na gagawin natin,
i-set up natin ito ng maayos sa tagtara natin para hindi po magulo. So wala tayong gagawin para malinis po sa tingnan. Kukunin muna natin itong mga yung mga wire. Yan, asaka ito. Okay. So yan po mga lods, na-fix na natin ito. Naka-screw na po ito lahat except lang dito. So hindi ko siya nilagyan ng screw muna. Kasi po napaka-importante dito sa tinatawag nilang deep switch po ito. Importante po ang deep switch sa pag-setting sa timer. So para makita po ito, tatanggalin ko muna ito mga lods. So matanggal ito. Yan. So tinanggal ko siya para may ipapakita po ko sa inyo na ano ang pagsisetting dito sa deep switch na tinatawag nila. So meron po tayong kodigo dito mga lods. Pakita ko muna yung kodigo. Yan, may kodigo dyan. Yan, kita ba? Okay, makita na. So may nakalagay. So ilapit ko muna ang deep switch natin mga lods. Yan, makita nyo. So bawat po dito sa deep switch may nakalagay na numbering 1 hanggang patungo sa 8. Pero ang ginamit ko lang dito is 1 to 4 kasi mostly ang common ginagamit is nasa 1 o kaya yung 3 minutes at saka 6 minutes mostly ginagamit po sa mga timer. Kaya hanggang 10 minutes. Dito lang ako sa 1 and 4 pero actually umabot yan sa 1 patungo dito sa 8. So anong ibig sabihin po dito sa 1 minute na setting na 0? Ibig sabihin po sa 0 na 1 minute, lahat po na deep switch po dito, nakababa po ang switching. Ibig sabihin wala pang pinataas, nakababa po ito lahat. Kapag nakababa po lahat ang deep switch natin, ang time po dyan is 1 minute. Makikita dyan mga lods, 1 minute. Kapag wala pong ginalaw. Pero yung isa dito na may number 1, kapag itaas mo ang number 1, 2 minutes po ang time na lalabas po dito sa timer natin. So, para makita, katulad dito, yung 1, isaka mo, magiging 2 minutes. Ito 1 po ito, makita ba? Ito 1. Yung 1, itaas mo. Yan. Kapag tumaas po ang 1, ibig sabihin, 2 minutes po ang setting mo. Ngayon, pag ibaba natin ito, ito na lang, 1 and 2. Ibig sabihin, 4 minutes. So, itaas natin ang 1 at saka yung 2. Kapag nakaganon po, 1 and 2 ang taas, lalabas po, 4 minutes po ang timer. Kapag huhulugan mo ang timer natin sa coin slots, 4 minutes, 1 and 2. Pero dahil sa demo lang tayo mga lods, ang gagawin natin, dito lang tayo sa 1 minute para may kunting bilis. So, i-drop ko itong dalawa, yung 2, at saka yung 1. Ibig sabihin dyan, walang tumaas, 1 minute po ang sitting dyan kapag walang ginalaw. So, pinakita ko lang sa inyo na kung anong gustong minutes nyo po mga lods, ayan, makikita hanggang dito, itataas mo lang. Katulad itong 10 minutes. Ang 10 minutes, 1 and 4. So, itataas mo lang ang 1 at saka yung 4 dito mga lods. O, yun lang ang pagsisitting sa time. So, piso, 1 minute kung piso ang ilalagay mo. So, kung 2 piso, 2 minutes. So, itong ginawa natin dito, wala po tayong tinaas. So, 1 minute lang para kunting bilis. So, yan po. Nalagay na natin ng screw. Tapos, ibabalik natin itong wiring sa timer. So, ang timer, may groove po yan. So, hindi pwedeng mabaliktad. Kung gusto nyong tanggalin, pag ganun. Okay. Tapos, dyan, ilagay lang natin yan sa baba. Okay. Yan, dyan lang, para malinis. Tapos, tatanggalin natin itong, para malakas yung buzzer po. Tanggalin natin ito. Yan, para malakas pong alarm. So, ito po, nalagay na natin. So, yan, makikita nyo, hindi na matanggal kasi nakascrew. So, pupunta na tayo sa diagram natin ngayon mga lods, kung paano mag-tapping. So, napakasimple lang po mga lods. Balik po tayo sa diagram natin. So, ito yung diagram natin mga lods. Makikita nyo yung diagram. Yan. So, ang uunahin natin. So, makikita pa ba? So, ang uunahin natin mga lods, itong auxiliary ditong nakalagay. So, auxiliary, ito, yung unahan. So, kahit dito sa dalawa, magpili ka, pwede lang. Pero yung una ang gagamitin natin. Yung nakalagay dito sa diagram. Yung nakauna. Ito, makita mo? Di ba ang sabi natin, hindi natin gagamitin yung green. Kukunin natin yung wire. So, kukunin natin yung wire. So, ito yun mga lods.
para sa auxiliary natin. So, tataping natin siya sa unahan. Dito natin ilalagay. Okay, so hindi ginamit ang green. Kasi normally open tayo. Tapos ilalagay natin ang diagram dito. Makikita pa ba? Medyo, ayan pa natin. Yan. So, dyan. So, dito po makita mo sa auxiliary. Dyan sa auxiliary. Ito po sa una pong tapping nga dito. Makita mo, nakatapping siya sa SSR. Patungo sa 12 volts. So, dito po tayo mag-upisa sa SSR. So, ang SSR po, ito, ang SSR. Solid State Relay. Ang SSR po, mga lods. So, ilapit natin para makita. Dito sa baba, naka 12 volts po ang input dito, mga lods. Naka 3 to 32 DC volts. So, pasok ang 12 volts na ginagamit dito. Kasi 3 hanggang 32 DC volts. Dito naman sa taas po, mga lods, ay naka-normally open po yan. Makikita sa indicator. Tapos, naka-EC ang sign. 24 volts to 480 ang kaya dito. Tapos, naka-rated sa 40 ampere. Kapag nasupplyan po ang SSR, itong normally open pong nakalagay, magko-close contact po yan, mga lods. So, ibig sabihin, ang auxiliary natin, dito natin ipadaan. Para pag masupplyan po ito, magko-close contact ito, yun ang gagamitin natin para sa outlet dyan sa 220. So, balik tayo sa diagram natin, mga lods. Ayan. So, ang SSR natin, mga lods, ay kailangan ng supply na 12 volts. Siyempre, kukuha siya sa power supply natin dito na 12 volts. Pero, idadaan natin siya sa auxiliary, sa normally open. Makikita mo naman ang wiring, mga lods. Pumasok ang wire patungo sa auxiliary. Ang purpose sa auxiliary, kapag wala pa itong coin slots na, wala pang coin na ilalagay sa coin slots natin, naka-normally open po yan. Pero kapag nilagyan na ito ng coin slots, ng coin, itong auxiliary na normally open, mag-normally close po ito. So, ang mangyari, parang nag-jumper ka sa positive patungo dito sa supply sa positive dito sa SSR. Kaya pag energize po itong SSR natin, magko-close contact po sa baba. Makikita nyo sa baba, may nakakunik na outlet natin dyan, mga lods. So, ang outlet po, nakadaan po siya sa SSR na 220 dito na isang linya lang na para siyang switch na normally open. Kapag nasupplyan po ito at nag-close contact dito, so makadaan po ang wire. So, ang wire yan, patungo yan dito sa terminal block natin na 220. So, yan. Masusundan niyo po ang diagram natin, mga lods. Yan. So, simple lang ang pagwawiring natin. Ito lang ang pinaka-basic, mga lods, at madali. So, ngayon, uunahin natin ang SSR. So, ang tapping sa SSR, madali lang. Negative, pumasok siya sa negative dito sa power supply. So, dapat hindi mabaliktad po ang terminal natin kasi naka-polarity tayo. So, negative, nakakonek sa negative. Tapos, yung positive sa kabila, nakakonek rin dito sa positive. Pero dumaan siya sa auxiliary, sa normally open. Tapos, pasok siya sa positive. So, ang gagawin natin, uunahin natin ang negative. Tingnan mo ang negative, nakapasok sa negative. Parang jumper lang dyan. So, ito po ang SSR. So, nandito po, may polarity ito. Negative, positive. So, itong yung negative, papasok siya sa negative supply dito. Sa negative tayo, mga lods. Dito, negative, itim ang kulay ng wire. Yan. Para hindi tayo mawala. Negative, tapos dito natin siya idaan, mga lods, sa negative. Pasok dito sa supply, negative. Nataping na natin ang negative. Okay. So, yan po, nataping na natin ang negative. So, kunin din diagram. Negative, nakataping sa supply sa negative. So, ang next natin is positive. Nakataping siya sa auxiliary. So, ito po ang auxiliary natin, mga lods. Itong itim at saka brown. So, ang paglalagay po dito, mga lods, kahit po ito mabaliktad, ibig kong sabihin, kahit dito nakalagay yung black o yung brown, pwede. So, ang black o brown ba, dito mo ilagay yung isa ka wire, tapos yung isang wire doon sa positive. Auxiliary, yan, makikita.
nakatapping yung isa dito sa positive. Tapos ang isang wire nakatapping sa positive. So kukunin natin ito yung auxiliary. So wala tayong gagawin. Natin lang natin. So kahit po magbaliktad, naka-black, naka-brown o black, o kaya naka-black and brown ang pagtatapping. So kahit saan po mga lods, pwede. Okay, tapping. Next, yung black, nakatap dito sa positive. So kahit mabaliktad mga lods, o yung brown dito, doon ang black. Kahit mabaliktad. Pero ito, sa auxiliary po ito. Normally closed, normally open. Sa normally open ang ginamit natin. Yan. So, dito yan magta-tapping. Positive yan mga lods ha. Positive. Yan. Dito tinagay. So, ibig sabihin doon, pakita mo natin yung diagram. So, ang tapping natin dyan, tapos na tayo sa SSR. Na-tapping na natin. Ang next natin, yung outlet. So, ang outlet po mga lods, napakasimple lang. Simple ang outlet. May line 1 at line 2 sa 220. So, ang isang linya po, dadaan ngayon sa SSR. So, yung tapos, yung isang wire na naman, dadaan dito patungo sa supply natin patungo sa terminal block sa 220. Para pagsaksak natin dito, pwede mag-energize ang outlet kapag nag-normally close po ang SSR naka-activate. So, dito tayo sa outlet. Napakasimple lang mga lods kasi outlet, dadaan siya sa SSR natin dito sa 220 na output kasi input yung sa taas. Buksan natin ang outlet. Yan. So, dito tayo sa outlet, mga lods. Tatanggalin natin yung screw. Tanggalin natin para ma-fix ng maayos. Yan. Tapos, dito natin ilagay yung wire para mas ma-fix. Tapos, iikutin natin pa ganyan. Yan, para makita. Oh. Okay. So, pwede natin ilagay. Yan, mga lods. Screw tayo. Okay. So, next natin. Tatanggalin muna natin ito para makadaan yung wire natin, mga lods. Ito, mga lods, dadaan pa yan sa SSR natin. So, papasok yan dito, mga lods. Pasok natin. Okay. Yan, nakapasok. Tapping. So, balik tayo sa diagram para makita. Ang tapping po, mga lods, ay outlet. Pumasok siya sa SSR. So, yun. Outlet, tapos pasok ang isang linya sa SSR. So, yan po, makita yung outlet, pumasok. Tapos, yung isang wire dito sa SSR, patungo po siya dito sa terminal block natin. Ito po ang terminal block natin. So, tapping tayo sa isang linya pa. So, ito yung wire, mga lods. So, ang wire, ito yung isa dito, tapos, isa siya dito. O, yan po, makita. Bali, nakasiris lang po ang SSR sa outlet natin. Ito yung prasaksak sa 220 natin. So, dumaan ang wire dito, nakasiris lang itong SSR at saka pasok sa outlet. Kasi ang purpose natin dito, magiging switching po siya sa SSR natin. Yan, makikita ang diagram dyan, naka-normally open. O yan, makikita. So, ganun lang, kasimple mga lods. Instead na dumirect sana itong supply natin, dumaan siya sa SSR para makontrol po ang outlet natin sa SSR. Yan po ang tapping. So, itatapping na natin siya dito. Okay. So, lagyan na natin ang takip, mga lods. Itatakip natin ang outlet natin. So, i-fix natin itong wire. Okay. So, yan. So, ang next natin dito, mga lods, makikita mo na dito ang diagram natin. Itong dalawang wire, dumaan na doon sa SSR. Patungo siya sa terminal block natin kasama ang 220 na supply natin sa power supply. So, dito yan makikita mga loads. Yung linya sa line 1, line 2 dito, dadaan sa terminal block. Kasama po ang linya natin sa outlet. So, ang linya sa outlet, makikita mo ito. Kita yan mga loads. Yan. So, ang wire, tatungo po siya dito. Ang wire, patungo siya dito. Yan. Oh, yan. Pakita ko sa inyo mga lods. Yung white wire. Oh, yan. Yung white wire. Papasok sa terminal block. Asaka yung wiring dito sa supply natin sa power supply na 220. Okay, natapping na natin. Tapos na. So, ang gagawin natin, terminal block. Yung dalawang wire ito, asaka yung outlet,
papasok dito sa terminal natin. So sabay itong dalawa, puti at saka itong black na ipasupply natin dito sa terminal black. So balatan muna natin. So yan po mga loads. So yan. So ang next natin mga loads, so ipakita ko muna yung muli yung diagram natin. So ang timer, ang 12 volts sa timer po mga loads, kailangang may supply. So siyempre yung 12 volts dito, papasok siya dito. Kasi yun ang power supply natin. Kailangan masupplyan ng 12 volts ang Allen timer. So makikita naman dito, 12 volts. So ang terminal, yan, nandito po ang terminal. So ang terminal, makikita mo ito sa terminal logs natin. So isaksak lang natin. Yan. Dito natin nakabaliktad. Yan. Saksak. Okay. So dito po siya galing. Papasok sa dito, 12 volts, direct yan, para may supply ang timer. So, dito yan, papasok mga loads. So, para hindi magulo yung wire natin. So, ganyan. So, laging tandaan, ang wire, so yun ang pinadala nila, yung itim dito mga loads, ang lagi mong tandaan, negative. So, itong brown, ito yung magiging positive, hindi po lang ginamit nila. Basta standard yung black na negative. Yung brown ang magiging positive. So, tapping tayo doon. So, tapos na po ang wiring natin. So, ang mangyayari dito mga loads, pwede na tayong mag-testing. Pero, wala pa tayong pangkuhan dito, pang terminal para sa linya natin na 220. Lalagyan mo natin para sa plug natin. Ito po, male plug natin at saka yung wire. So, kung pisonit mo gagamitin ang timer, kahit mag-18 o 16 na wire, pwede lang. Pero sa pressure washing, pwede na rin ang 16 or 14 na wire na AWG flat cord po mga loads. So kung medyo may kalakihan na gagamitin mo dito sa system natin, mag number 14 ka. Kung malaking load ang gagamitin mo dito. Kasi marami naman pwedeng gawin mo dito. Saka pahabol mga loads, pwede itong gamitin sa basketball court o kaya yung sa tennis court na malighting. Pwede ito mga loads kasi dito lang naman dumaan ang supply. Babasihan doon. Pero yung wire mo, lakihan mo kung gusto mong gagamitin sa basketball court o kaya yung sa tennis court na lighting. Kasi walang pinagkaiba po ang control doon. Sa pisonate, pressure washing, at saka sa basketball lighting po natin. Ito po ang ginagamit natin na design. So, itatapping na natin ang terminal dito sa terminal block para maka-testing na tayo, mga lods. So, yan po, mga lods. Tapos na po tayo sa connection natin dito sa coin slots control natin para sa piston. So ngayon, susubukan natin mga loads. So isaksak na natin mga loads. So dito yung 220 natin. So yan, ma-activate na po. So ang mix natin, isasaksak natin ang coin slot natin dito. Yung sa piso at saka yung sa 5. So dapat hindi tayo mabaliktad sa paglalagay na ito yung piso at ito yung 5. So unahin natin yung piso natin mga loads. So wala tayong gagawin, isasaksak natin sa unahan itong para coins na sa piso. Yan. Tapos coin tayo. So ang coin po natin mga lods, ito ipakita ko muna piso. So setting natin dyan, 1 minute po kasi hindi natin ginalaw yung dip switch. Pag ilagay ko po ito, 1 minute po, activate. So lalagyan natin doon ng bulb pala, nakalimutan ko. Yung bulb natin, ito, incandescent bulb na 50 watts. So, ilalagay natin. So, paglagay natin dito, iilaw yung bulb in 1 minute. So, ihuhulog na natin mga lods ang coin slot ito. So, yan, umilaw. So, 1 minute. So, ang timer dito, mag-a-alarm siya pag umabot sa 1 minute po. Yan po ang standard sa mga timer na alarm. Tapos, pag umabot naman siya sa 5 seconds na naman po mga lods, warning na naman po ang buzzer dyan sa 5 seconds. So, ito po, makita nyo, nag-activate na po ng maigi. So, medyo ilapit pa nga. Yan. So, umilaw siya. Kapag umabot po ito ng 0 po ito, kakato po ang ilaw natin. So, yan, makikita naman na dumaan yan sa SSR natin na protection natin dyan para hindi po masunog ang timer natin dito na Allen timer. Dumaan po siya. Kasi kapag i-direct mo ito sa Allen timer, masusunod po ang power relay ito sa timer. Itong kulay blue po mga lods, power relay po ito sa timer, sa Allen timer.
pero mas, yan, 5 seconds, warning na. So, kakat off yan pag 0. Yan, cut off pa mga lods. So, ganun lang kasimple mga lods. Ang pagkukoneksyon po dito sa piso coin slots natin. So, susubukan natin yung 5 pala. Yung 5. Kunin natin yung 5. Ito yung 5 na coin natin. Yung para sa coin slots. So, ang ilalagay natin siya dito. Dito ilagay yung isa. Yan. So, ito po. 5 pesos. So, 5 minutes po ang timer. So, i-drop natin. Yan po. 5 minutes po kasi times 5 po yun. Sa 1 minute, tapos 5 ang nilagay, magiging 5 minutes. So, ang gagawin natin, kasi pabutin pa natin yan ng 5 minutes, matagal. So, pwede kang mag-reset. So, ang reset po, wala kang ibang gagawin. Parang ginampir mo lang dito o parang post-start mo lang siya dito na parang doorbell. I-jumper mo lang ang wiring dito. Pansamantala lang, parang kadit lang. So, titingnan nyo, i-reset natin sa 0. So, yung pangatlo dito po, mga lods, parang i-jumper mo lang. Yan. So, back to 0 po siya, mga lods. So, para makita naman sa mga kalodi natin, yung sinasabi natin sa dip switch. So, balik po tayo dito sa dip switch natin, mga lods. Yung number 1, ipopost lang natin ang number 1. So, magiging 2 minutes po ang magiging resulta doon. So, susubukan natin. 1. So, yung 1, ipopost natin itong 1. Itong 1. Ayan. 1. So, magiging 2 minutes po ito ngayon. So, coins, piso. Coins, piso po tayo mga loads. So, timer 2 minutes po kasi binago natin yung dip switch. Tinaas natin yung 1. So, drop coin. So, tama po mga loads. 2 minutes po ang lumabas. Yan. So, babaguhin nyo lang ang dip switch po mga lods. Depende po sa setting nyo. So, ipakita ko sa inyo yung all-in-one na ginamit na coin slots. Kasi itong mga coin slots natin na ginamit, mga luma po ito. Ang bago po ng mga coin slots ngayon, yung digital na ginagamit na all-in-one. So, susubukan natin para makita nyo mga lods na yun na ang ginagamit ko dito sa mga pisonet ko. At saka sa pressure washing. Yun ang gamit natin mga lods. So, para makita, subukan natin. So, ito na po ang makita ba? So, ito yung alam na coin slots na all-in-one na kayang basahin po lahat ng coin po yata pwedeng basahin dito. So, wala tayong gagawin. Tatanggalin natin itong nakasakit na piso at saka 5. So, tatanggalin natin yung piso. Ayan. Okay. So, ngayon, ang tanong, saan ilalagay ang multiple coin slots na dito sa multiple? Sa piso o sa 5? So, dapat mga lods, sa piso mo ilagay ang digital na all-in multiple coin po na magamit. Katulad itong Alan. Sa piso mo ilagay, wag din sa 5 kasi malaki. Yung piso po ang gagamitin natin. So, wala tayong gagawin. Ganun rin ang wiring. Isasaksak lang natin. Ganun pa rin ang sakit po, mga lods. Yan. Saksak natin. Okay. Tapos, ang setting, ibalik natin para hindi mataas yung time. Balik tayo sa 1 minute lang. Post down natin to. Okay, 1 minute. Tapos, ang coin po, pakita ko po sa inyo na halos lahat ng coin, babasahin po dito sa ganitong klase na digital coin slots. So, balik tayo sa spot button natin. Okay. Back to 0. So, uunahin natin itong piso. Tayo, coin, 1 minute. Nara po. Itong bago gagamitin natin. Ito, bago ang piso. Ayan. So, drop tayo. 1 minute. Okay. 1 minute po yan, mga lods. So, gagawin natin sa 5 tayo. So, i-reset muna natin siya dito. Reset. Reset. Okay. Back to 0 yan. So, 5 tayo mga lods. Sa 5, magiging 5 minutes yan. Kasi 5 po. Ito pa rin nga coin slot. So, lagyan natin. Okay. Yan, tama. 5 minutes po yan mga lods. So, next natin. So, zero muna natin. Reset, reset. Okay, reset. Palitan natin ng 5 Gs.
Mga lods, ito munang lumang 5 para makita nyo na kaya niyang basahin kahit anong ilalagay natin. So, 5 minutes, lumang 5. Okay, ayan. O, 5. Nag-time na siya mga lods. So, reset. Okay. So, ang next natin mga lods, dito tayo sa 10 pesos. Kapag 10 po, 10 minutes ang lalabas. So, drop tayo. Okay. Okay. O yan, 10, 9.550. O, 10 minutes yan mga lods. So, reset na naman. Okay. So next natin ay ito munang bagong GIS. O, para makita natin yung kaya ba niya lahat babasahin. O, GIS tayo. 10 minutes, 10 pesos po ito mga lods. Kita mo na natin mayos. O, yan, 10 pesos. Next. Okay, 10 minutes po. Okay. 10 minutes. So, reset. Okay. So, next natin, ito na po, maganda mga lods. Kaya niya magbasa ng 20 pesos. Yun, maganda. So, 20 pesos lalabas. Kasi 1 minute ang ka natin yan, sitting. So, ilalagay natin 20 pesos. 20 minutes ang lalabas. Oh, yan. Counting. Okay, tama. 19.59. So, ayan po mga lods. So, reset tayo. Oh. So, ito yung maganda ngayon mga lods. Kasi all-in-one ka na. Hindi na yung may marami ka pang coin na ilalagay. Kundi ito na lang isa. So, ito yung sinasabi ko na all-in-one coin slots na pwede mong gamitin. Tapos, depende na yun sa setting mo kung gustong anong time mo doon na ginagamit sa deep switch. So, ang next natin mga lod, mas maganda ito. Kasi sa pressure washing na tayo. Kasi ang pressure washing, doon natin isaksak sa outlet. Tapos, hindi tayong matakot na masira o madamis ang system. Kasi, ang ginamit natin dito mga lods, 40 ampere po yan mga lods. Kayang-kaya. Power relay na 10 ampere po. Madalas nilang nilalagay yung 10 ampere lang. Kaya hindi tatagal. Pag abot ng isang buwan, magpapangsyon ako. Sinubukan ko, ganamit ko una yung most na design nila talaga ay yung 10 ampere na power relay. Pagdating ng isang buwan, kahit zero po, tumatakbo ang system. So, alkansi tayo mga lods. Kaya nung gumamit po ako sa SSR, kasi nakita ko ito doon sa solar system natin. Kasi gumagamit tayo sa solar at ginamit natin ito sa mga LVD protection natin. Doon ko nakita na pwede kong ibalik ito na gamitin doon sa pressure washing. At saka, good news po mga lods, almost 1 year na ako. Walang palta po sa pressure washing. Gumagana ng maayos. Ang SSR po talaga. At saka, pag zero talaga. Hindi katulad nung power relay na minsan nagsisiro, tumatakbo pa rin ang timer sa alarm timer. Kaya, lihado tayo doon. Kaya ito yung maganda mga lods, yung SSR. So, ang next natin, susubukan natin sa pressure washing po ito mga lods.